Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca de Aguila. At ito po ang aking day 97 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang ikaw ba itunay na leader or lideran? At ang topic po rin ngayon ay elder versus. Sabi po ito yung concept na elder versus in the New Testament Testament elders were appointed to shepherd, teach, and oversee local churches. They are also called overseers and pastors, showing the responsibility to care for God's flock. So we put this Acts chapter 20 verses 17. From Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. And dito naman po sa Acts chapter 20 verse 28, keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God which He bought with His own blood. At meron po dito na tatlong notes. Sabi po dito, elders, bishops, and pastors refer to the same role. Number 2, elders are leaders of the New Testament churches. Number 3, elders are selected mainly by moral standard. At ang teachings po natin ay on being a leader. Number 1 po, it is primarily a function, not just a title. Oo, may title ka pag naging leader ka, pero hindi talaga yun doon nakafocus na function siya kasi ginagawa mo. Parang, hindi lang siya parang display na leader ka, ganito. Hindi, function siya. Ginagawa mo siya kasi tungkulin yun, diba? Hindi siya yung, literal na ang title lang. May role ka kumbaga. Number 2 po, it is primarily about morality, not just skills. Ito po, hindi, kailangan yung skills, pero about morality pa rin ang kailangan mo bilang isang leader. And number 3 po, it is primarily about serving, not being served. Hindi, di ba, karamihan kasi nga na gusto silang nagsilbihan. Di ba dapat ang leader, ikaw yung nagsilbi at ikaw nagsilbi at nagsisilbi mo iba. Pero ngayon, di ba, parang gusto sila yung nagsilbihan kasi sa tingin nila ang taas sa tingin nila sarili nila kasi leader sila, may title silang pinamahawakan kumbaga. Pero mali po yun. Ang being a leader na kailangan nagpa-function ka, parang may ginagawa ka and nag-serve ka para sa taong pinaglilideran mo, diba? Kasi kung ganun ka, ibig sabihin lideran ka lang, hindi ka talaga actual na leader. And application naman po para din tumapos sa ating buhay. Number 1, lead according to your own God-given capacity. Maglikod tayo na lang sa kakayahan natin, diba? Hindi naman tayo pinupush ng ating Diyos na gawin yung hindi natin kayang gawin, na gusto niya yung binigay niya lang capacity, yun lang yung gawin natin. Although lagi natin gawin yung best natin sa mga ginagawa natin, kasi kailangan pag may ginagawa tayo parang ino-honor natin siya. Number 2 po, lead as a messenger who leads the messenger. Mag-lead po tayo ng yung messenger, diba? Yun po yung tagabigay. Yun yung apps na yun po yung apps, tapos yung message naman, yun yung mensahe. And number 3, lastly po, lead a small group or community. Kailangan po natin maging i-try din, mag-expand din tayo, mag-explore, diba? Lead a small group in your church or community. Diba, pag sa may mga student council yan tinatawag katulad sa church, diba? Naghahanap na sila ngayon na kung sino willing tumakbo ngayon kasi magpapalitan na, parang
every year, parang yun po, nagpapalit sila ng student council. Hanggang March, hanggang ngayon na lang ata. Kaya kailangan na sanay ka rin na try mo rin maging leader kasi dun mo rin na kaya mo palang gawin yung isang bagay. Parang dun susubok din yung kakayahan mo, diba? Yung pagiging creativity mo kung paano ka nakipag-communicate sa ibang tao. Hindi lamang po ang aking devotion yung araw. Sana po may tutunan kayo. At huwag mo rin kalimutan na na-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po sa ating